Estilo ng PIDEA leaks, ginagaya na rin ng China. Papaano nangyari ito? At bakit ayaw patulan ng Pangulo ang panibagong drug testing na hamon ng dating Pangulo? Iyan ang ating aalamin sa video na ito at aalamin din natin kung bakit 2 minutes and 54 seconds lang ang kinailangan sa drug test noon ng kasalukuyang Pangulo. Ang estilo ng PIDEA leaks issue ay ginagaya ng China sa pamamagitan ng di umano ay audio recording mula sa Chinese Embassy sa Manila na nagpapatunay umano na may bagong agreement sa West Philippine Sea ang Pilipinas at ang China. At gaya nga ng PIDEA leaks, bagamat malinaw na isa na naman itong kalokohan laban sa administrasyong ito, ay tiyak na sasakyan pa rin ito ng mga supporter ni Digong na Makachino. Ganyan nakalinaw para sa China kung gaano kahina ang ulo ng ilang Pilipino dahil alam nila na kahit aligasyon lang ay sasakyan agad ito ng ilang Pilipino at iisiping totoo. Gaya ng PIDEA leaks kung saan dahil sa aligasyong ito ay nag-e-expect agad ang mga taga-suporta ng dating Pangulo na tunay ang dokumento. Pero kung nag-iisip talaga ang mga faniwalain na maituturing ding Makachino, ay mahirap bang isipin na napaka-imposibleng mangyari ng claim ng China sa new model agreement na sinasabi nila? Saan ka naman nakakita ng nakipag-deal sa China pero ibino-broadcast pa rin ang mga kawalangyaan nila? Dahil kung talagang may new agreement ang Pilipinas at China, ay dapat tapos na rin ang transparency ginagawa ng Pilipinas laban sa kanila. Pero nakita naman siguro ng lahat na hindi lamang ang miyembro ng national media ang sakay ng mga Philippine Coast Guard vessel at BIFAR dahil maging ang ilang journalist mula sa international media ay inimbitahan din nila. Ngayon, ano ang kasaysayan ng agreement na ito kung patuloy pa ring pinasasakit ng Pilipinas ang ulo ng kanilang amo? Kaya't sa mga Pinoy na ayaw suportahan ng gobyerno ay sana hanggat maaga ay matuto na kayo dahil sa administrasyong ito nakasalalay ngayon ang ating karapatan sa mga teritoryo at katahimikan para sa bansang ito. At para naman sa magpasa hanggang ngayon ay naniniwalang adik ang Pangulo, ay baka dapat magpa-drug test na kayo dahil kayo ang tamang hinala at hindi ang Pangulo. At sa mga nagtatanong kung bakit ayaw magpa-drug test ng Pangulo, heto na ang video na sasagot sa katanungang ito. Pero sana ay maging patas ang inyong pangunawa kung talagang nais nyong malaman ng totoo. Una, bilang paglilinaw ay walang sinabi si PBBM na ayaw niyang magpa-drug test. Subalit malinaw naman siguro para sa lahat na ayaw niya lamang patulan ng isyong ito. Bakit? Matatandaan na noong November 18, 2021 ay nagpahayag ang dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte na mayroon umanong gumagamit ng cocaine ang nais tumakbo sa pagkapangulo at binansagan niya ito bilang weak leader at sinabing ang impluwensya nito sa politika ay nagmula lamang sa kanyang ama. Kaya naman noong November 23, 2021 ay sinabi ni BBM na ang kanyang matibay na paninindigan laban sa illegal na droga ang nagtulak sa kanya na kumuha ng cocaine test at ang resulta ay isinumite na sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA at sa tanggapan ng hepe ng PNP at National Bureau of Investigation o NBI. Ngayon, nais ko munang ipaalam sa lahat na hindi kasama sa requirements ang drug testing ayon sa COMELEC para sa pagtakbo sa isang halalan dahil kung daragdagan umano ang mga requirements na ito ay magiging unconstitutional na ito. Kaya't ang pagpapadrug test ng ilang kandidato noong mga panahong ito ay kusang loob lamang dahil nga sa ginawang issue ng dating Pangulo. Pero may nakita ba kayo kahit isang drug test mula sa dating Pangulo? Wala? Bakit kaya? Ngayon, balik tayo sa drug test ni PBBM. Kahit hindi naman siya required na gawin ito, pero dahil sa hamon ng dating Pangulo ay sumailalim siya sa drug test na ito, which is ang resulta ay nagnegatibo. Ibig sabihin, malinis ang kasalukuyang Pangulo. Pero marami pa rin ang nagdududa dahil 2 minutes lang daw ang proseso ng drug testing nito. Ngayon, gaano nga ba katagal ang drug testing? Heto at panoorin natin ang isang maiksing video. Use it to gently bend the exposed strips back and forth a few times to prepare them for urine absorption. Lower the exposed strips into the urine sample, making sure that the urine does not come in contact with the plastic portion of the testing panel. The strips should remain in the urine for 10 to 15 seconds.
Next, recap the urine test and lay it on a flat surface. Red lines will begin to appear in the result window almost immediately. However, results should only be interpreted at 5 minutes. Sa video na ito ay makikita ninyo ang isang klase ng urine drug test kit kung saan ay inilulubog ito sa urine sample ng 10 to 15 seconds. Ibig sabihin ay kakailanganing mabasa ang absorbent tip nito ng 10 to 15 seconds. Ngayon, ayon nga sa video na ito, ang mga red lines ay magsisimulang lumabas sa result windows ng napakabilis. Gayunpaman ang resulta ay dapat bigyang kahulugan pagkatapos ng 5 minuto. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga red lines ay madali lamang magpapakita na magbibigay agad ng resulta dahil alam naman natin na ang urine sample ang magiging dahilan upang lumabas ang red lines nito. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na hindi agad lalabas ang red lines dahil mahina ang sample. Dahil ayon sa ilang eksperto, kung ang nagpakonsulta ay uminom ng maraming tubig bago ang testing, ay mabagal talagang magpupula ang mga linya. Kaya't upang makatiyak na lalabas ang pula, ay mas ikinukonsidera ang 5 minutong paghihintay. Subalit sa kaso ni PBBM, sa loob pa lang ng 2 minuto, ay obviously lumabas na agad ang 2 linya. At sa oras na lumabas na ang linya, ay hindi na iyan mawawala pagkatapos ng 10 minuto. And I also checked with our laboratory service, kapag 2 minutes lang daw po yung lumabas yung results, it means negative. So hindi na kailangan ng confirmatory test. So talagang 2 minutes lang kailangan. Kaya't nonsense kung maghihintay pa ng 5 minuto kung agad namang nagnegatibo ang result nito. At tulad nga ng nasa videong ito, kung hindi mo isasama ang kanyang mga paliwanag, ay halos 1 minuto lang lumabas ang resulta nito. Ngayon, kung nagtataka pa rin kayo sa 2 minutes and 54 seconds na drug test ni PBBM, heto ang isang halimbawa. Ang drug test result ni Timothy Yap na inabot lamang ng 2 minutes and 20 seconds, mas mababa pa ng 34 seconds kaysa sa resulta ng drug test ni PBBM. Heto pa si Congressman Albano na inabot lang ng 2 minutes and 1 second. Ang drug testing sa parehong medical center kung saan nagpa-drug test si PBBM. Ngayon, sabihin ninyo, ano ang dahilan para patulan pa ulit ni PBBM ang pangalawang hamon ng dating Pangulo? Hindi naman siguro utu-uto ang Pangulo para sa pangalawang pagkakataon ng paninira nito ay papayag ulit ang Pangulo. Gayong ang dating Pangulo ay puro hamon lang, pero nagpa-drug test na ba ito? Marami kasi sa mga Pilipino ngayon, bintang pa lang ay totoo na agad para sa kanila, lalo na nang pumutok ang issue ng PIDEA leaks na kung may utak lang ang lahat ng Pilipino, ay madali lamang unawain kung totoo o paninirang tao lang ang issue na ito. Saan ka naman nakakita ng isang taong inusig ng gobyerno dahil lamang may gumawa ng isang peking dokumento? Sabi ng iba, tunay daw ito. Sabi pa nga noong isa may hawak siyang video, pero may nakita ba kayo? Nasaan na ang confidential informant ni Morales nang gawin niya itong dokumento? Hindi ko po maalala, Your Honor. Iyan ba ang dokumentong paniniwalaan ninyo? Isang dokumento na pinatototohanan lang ng iisang tao. Tapos magre-request kayo na ipatawag ang Pangulo sa Senado? Nasaan kaya ang utak ng mga pro-Duterte sa bansang ito? Hindi na ako magtataka kung yung ilang pro-Duterteng mga galit na nagko-comment sa channel na ito ay baka sumama pa noong nakaraan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya gumising na kayo. Alamin ninyo kung sino yung mga mapanirang tao at gumagawa-gawa lamang ng kwento ang siyang tunay na masamang tao. Kaya't magkaisa dapat ang mga makabayang Pilipino at iwanan na ang mga nalaglagan ng tornilyo. Dahil sabi nga nila, imposible daw magkaisa ang mga Pilipino. Kaya't ang mga walang pag-asa ay iwan na. At sikapin nating mas maging matalino ang mas maraming Pilipino sa henerasyong ito at huwag tularan ang nananatiling bulag at bingi. Gayong ang halos lahat ng impormasyon sa panahong ito ay madali lamang naman nating masusuri kung peke o totoo. May comment po ba kayo doon kay Agent Morales na ano po yung masasabi po ninyo? Mahirap namang bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar.
At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya.